So are you saying that are you campaigning against yourself because you also how do you justify? No, I am campaigning about us selecting people automatically based on their family affiliation. We should ask the person first. Okay, Duterte ka. Ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Okay, Marcos ka. Ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Hindi automatic yon na parang tipong pag-anak, asawa, kapatid, pamangkin, automatic na. Absent a law, that is the most that we can do as voters. Question the capacity and the competence of the candidate. Ang next question mo is, suportahan ko ba ang batas ng anti-political dynasty? Yes, ma'am. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat, ako yung susulat. Ako yung pinakamagaling sa political dynasty. Ma'am, ilang limit ang bibigay for political dynasty? How many members? Hindi ko pa sinusulat. Pero pag bigyan niyo ako ng chance na sumulat, ako susulat niya. Ma'am, inopen niyo sa... Ito si Ronald Cardema, hindi man lang nag-consult sa akin paano isulat yung articles of impeachment. Tuloy, ewan ko. Maganda ba pagkasulat niya? Oo nga pala, Hindi ba na-file, ma'am, kasi holiday po? Tuesday, I think, or tomorrow he will be filing it. Ma'am, ano po? Kung pinanulan niya ako, di ako sumulat niyan. Mas Pero maganda yan pagkasulat. will you support, ma'am? Kompleto yan. Will you support yung... I don't have a vote in the House of Representatives. So, Ma'am, But your take on that, ma'am? Yung pag-file po niya ng impeachment against the president. well, yun siguro ang damdamin ng Duterte Youth at yun yung consensus ng members na Duterte Youth party list. So malamang kaya nila ginawa kasi nga yun yung gusto ng majority ng kanilang party list. And we can only watch and maybe support him. But I've not read the articles of impeachment. So hindi ko alam gaano siya kaganda pagkasulat. At gaano kaganda yung supporting documents para sa evidence. Di ba ganda pala How does dyan? the family feel about your stance on political dynasty? Oo! Quiet sila. Hindi na quiet sila. Hindi, walang nag-take up ng lahat kasi ang pinag-uusapan is yung detention ni PRD sa Hague. So walang nag-bring up ng politics sa bahay. Hindi sila na-offend na parang you're not actually actively campaigning for them. Oh, I did. I did campaign for them. Hinabol ko yung rally nila dito, yung meeting de avance nila dito from Batangas to dito. Kaso sobrang lakas daw ng ulan, na-shorten yung rally nila. So hindi ko siya inabutan. And I made sure to record videos endorsing them. Nag-endorso ako sa kanila. Ma'am, do you worry about the condition now of the president at The Hague? Or if there's something that you worry about him, ano po yun, ma'am? Ang worry ko, ma'am, ay baka ma-slide. Kasi walang assistant sa loob ng kwarto eh. So, yun yung worry namin. Baka ma-slide sa banyo, which is common sa mga elderly na nasa slide sa banyo, sa kwarto. Yun yung worry ko. Wala naman akong worry sa mga gamot niya kasi may nurse. So, ina-assist siya sa pag-inom ng kanyang mga kinakailangan na gamot. Wala din kaming problema sa food kasi minimoniter yung intake niya ng mga lawyers, ng mga doctors. Ang problema lang talaga namin ay yung mga kapag gumalaw siya, wala siyang assistant. But naiintindihan ko din na pinipilit siya ng doctors niya to be independent kasi gusto ng doctors niya na gumalaw siya at gamitin yung muscles niya.